Hello everyone! Pupunta nga pala kami sa gulayan at mangunguha kami ng talbos ng kalabasa. Medyo basa-basa pa nga ang lupa at mga halaman at buti na lang at hindi ako nadulas. Nandito na nga kami sa gulayan at nanguha ng talbos ng kalabasa. Mataba nga pala ang kalabasa dahil sa mga ipang hinakot ni Tiyong Pulo. Kakaunti nga pala ang bulaklak na aming nakuha. Hindi rin pala maganda ang sobrang mataba ang kalabasa dahil tamad itong mamunga. Kaya mas maganda din kapag laging tinatalbusan para mas lumago at mamulaklak at magbunga. Medyo madami din kaming nakuhang talbos ng kalabasa. May iba pa nga palang tanim dito, may papaya, okra, luya at iba pa. Nanguha na nga rin ako ng okra, pero kakaunti lang dahil kakaunti lang ang puno nito at maliit pa. So ayun na nga at natapos na kami sa pangunguha at bumalik na rin kami sa bahay. Bago ko nga pala lutuin ito, ay tatanggalan muna ito namin ng balat dahil kapag hindi nalis yan ay magaspang yan sa bibig kapag kinain. Pwede namang hindi tanggalin, yun nga lang parang may tinik sa lalamunan. Tinuloy nga lang namin ni Inay ang aming ginagawa habang nagkukwentuhan at dumating nga ang nagre-reading ng kuryente. At tumaas nga daw ang kuryente, sabi ni Kuya. So ayun na nga, nang matatapos na kami ay nagayat na ako ng sibuyas at bawang at nagsimula na akong magluto. Pero syempre, hinugasan ko muna to. Nagpainit na nga ako ng mantika at nilagay ko na ang sibuyas at bawang. At pagkatapos ay inuna ko ang okra at sinunod ko na nga ang talbos ng kalabasa. Nilagyan ko na nga rin yan ng mga pampalasa, ng asin at paminta at ng 2 basong tubig. Sabay ko na nga rin niluto ang tuyo na partner sa gulay. At nang maluto na nga ang gulay ay hinango ko na nga ito at nagsimula na kaming kumain. Nauna na nga pala kami ni tatay at si Inay ay marami pang binubutingting at si Iho ay tulog pa.